Napakagandang mensahe ng awit na nakakapagpalakas, no? Hallelujah. Yan yung sinasabi ng Hebrew chapter 13 verse 5, no? Kung yun pala yung aking binong pangaral kanina ay tugma-tugma, no? Pero biglang napilit lang yung aking preaching. Yung gabi. Pero yun ay napakagandang pangako ng Panginoon. Si Jesus, di ka iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. May problema ka, may suliranin ka, mga bagay na nakapagdala sa iyo ng kabaga-baga. Amen? Sa Jesus, hindi ka niya pababayaan. So ngayong gabi, nararapat lamang na patuloy natin kilalanin ang ating pong Panginoon. Pag-usapan natin ang sa pagpapatuloy ng ating pong pinangaral kaninang umaga. Amen? Napakahalaga pa rin ito na ating pong mapakinggan. Gamitin po natin ang salita ng Diyos sa Hebrew chapter 10 verse 25 ngayon pong gabi. Amen. Aklat ng Hebrew Kapitulo 10 at talatay 25. Sige po, pupulatin ninyo yung mga Biblia at tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ganito nakasulat. Kung nyo nakita sa inyong mga aklat, mga hawak, mga nakasulatan, nakalagay ganito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Sandali tayong manalangin bago tayo magpatuloy. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming sumasamba sa iyo at kami nagpapasalamat sa salita mo na patuloy naming mapagsasalusaluhan ngayong gabi. Ikaw po ang maglagay ng hamon sa aming po mga buhay sa pamagitan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming turuan at ituwid ang pagpapala mula rito ay aming pong matanggap. I-bless mo ang lahat. Turuan mo kami, Panginoon, ng mga dakila pang mga bagay. I-bless mo po, Panginoon, mga nakakasubaybay sa online. Kaming lahat, Panginoon, ngayong gabi, samahan mo at ako, lalo na po ako. Dahil di ko kaya kung sa sarili ko lang, kailangan kita. Panginoon, ang kaya ko lang ay sumunod, magtiwala at magpagamit. Panginoon, ang katagumpayan ng gawain ay aming pong inaangkin. Ang papuri po pasalamat, binabalik po namin sa iyo ngayon pa lamang sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Malakas na palakpak po, isang para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi rito, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga karala sa isa't isa, at lalo na kung inyong nakamalas yung salita na nalalapit na ang araw. The day approaching. Amen. So ito po ang ating pag-usapan ngayon pong gabi. Amen. The day approaching. Amen. So kung titingnan natin ang panahon ngayon, mga kapatid, hallelujah, kagaya ng ating introduction kanina umaga, nandiyan ang mga kalamidad. Amen. Grabe ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Nandiyan ang baha, hallelujah, ang lindol, ang bagyo, amen, mga kahirapan. Ang tao ay panahon daw ngayon, pahirap ng pahirap. Amen, hallelujah, salamat na may Panginoon tayo na dakilang provider. Amen. Pero parang ako'y naniniwala na pahirap ng pahirap. May nakausap kasi ako kahapong mayaman eh. No? Mayaman siya pero ang daig niya sa akin, wala kasi akong pera. Mansyon ng bahay, lawak ng lupain. Tapos ang daig sa akin, wala kasi akong pera eh. So, sabi ko, totoo nga pala. Mahirap ng panahon. Yung mayaman na tulad ng pera. Hallelujah. So mga kapatid, iba't iba nang nangyayari sa ating panahon ngayon. Andiyan naganap ang kasamaan. Ang mga tao sobrang mababangis. Yan ay mga palatandaan ng mga huling panahon na nalalapit talaga ang araw na babalik ang Panginoon. Amen? Nalalapit ang araw. Malinaw na papalapit na ang araw ng Panginoon. Ngunit habang ito yung nakakalungkot. Habang palapit ang Panginoon sa kanyang pagdating, marami rin namang lumalayo. No? Palapit siya, palayo naman yung iba. No? Huwag mangyari sa ating mga kapatid
na nandiyan na, malapit na ang Panginoon, tapos tayo naman ay habang palayo. Hindi dapat na mangyari ito sa atin. Hallelujah. So, habang malapit na ang araw, lumalamig naman ang pag-ibig ng iba. At sabi rin ng Biblia, nagiging abala sa mga bagay ng mundo. So, ang mensahe ng Panginoon ngayon ay malinaw, no? Na habang siya'y parating, huwag tayong lumapit palalo tayo sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Panahon ngayon, mga kapatid, ay ito ang panahon na di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng lalo na ng pagbabalik loob sa Kanya. So, wala ka yata may pangaral, kaya kanta na yung dinapangaral mo. Ang panahon ngayon ay hindi panahon ng paglamig, kundi panahon ng pagpapakaalam sa pananampalataya. So ito yung panawagan, mga kapatid, ng Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag natin pabayaan ang ating mga pagkakatipon, magpalakasan tayo at mag-alap sa paglilingkod sapagkat malapit nang dumating ang araw ng ating Panginoon. Una natin tingnan, the soon return of Christ is a serious reminder. Ang muling pagbabalik ni Kristo ay isang seryosong paalala, mga kapatid. Hindi ito biro, no? Sabi nga ng tekstong binasa natin, sapagkat nalalapit na ang araw. Ang araw na tinutukoy ni Pablo ay hindi ordinaryong araw, ito'y araw, no? Nagpapabalik ng Panginoon na sabi ko nga kanina, kukunin ang mga tapat sa Kanya. Darating siya, kakaibang araw ito sapagkat hindi na bilang kordero na muling tutubusin ang tao sa kasalanan. Darating siya kundi bilang hari. Hallelujah. Kaya yung tanong na handa ka na ba, ay huwag nating alisin sa ating isipan. Dapat na lagi tayong maging handa. Amen. Hallelujah. Para mas makompleto ang pangaral na ito, panukurin ko rin yung pangaral kaninang umaga doon sa mga wala dito kaninang umaga. Amen. Sabi nga ng Matthew chapter 25 verse 13, kaya nga manatili kayong nagbabantay sapagkat hindi niyo alam kung ano ang araw ni ang oras man. Amen. May mga Kristiyano ngayon ang nabubuhay na parang tila pa hindi na babalik si Jesus. Nawalang hina na sila sa bagay na may napangako ng Panginoon na babalik ang Panginoon. Bakit ko po nasabi? Kasi kung sariwa sa kanila at pinaniniwalaan pa rin ng iba na si Jesus ay babalik, bawat araw magpapakaayos talaga ang bawat Kristiyano. Magpapakaalam sa mga gawain at hindi mawawala sa bawat mga pagdalo. Kasi dito po, pagdalo sa gawain yung tinutukoy niya Apostol Pablo. So, may mga Kristiyano na pinipili na lang nilang maging komportable kaysa ipakitang sila'y committed sa ating Panginoon. Komportable naman ako sa buhay ko, okay na ito. No? Pero sabi ko nga, kung tunay natin alam na malapit na siyang bumalik, hindi tayo magiging kampante sa ating pong mga sa yung kawalang paggawa, kawalang pag-alam sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka magiging kampante kung alam mo na malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen! Hallelujah! May paalala ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Na napakaseryoso. No? Para bang sinasabihan tayo nito, tigilan o alisin yung pagkaabala sa mga bagay ng Diyos na nakapaglalayo, mga bagay ng sanlibutan na nakapaglalayo sa atin sa Diyos. Ito na ang panahon upang maglagak tayo ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Ito yung panahon na kung ikay masigasig nung nakalipas, mas lalo na ngayon. Mas lalo na tayong magpursige at magningas sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. At sa bawat araw, dapat sinisigurado natin na nakalaan ang ating buhay para sa Diyos.
dahil di natin alam ang araw na dumarating na baka yun na ang huling araw. No? Wala nakakaalam. Amen. Hallelujah. Kaya seryoso po ang paalalang ito ni Apostol Pablo. No? Hallelujah, na huwag niyong pamabayaan ang inyong relasyon sa Diyos. Amen. Kaya ito yung paalala sa atin na hindi natin ito dapat pamabayaan. Amen. Lalo pa tayo magpapakasigla, lalo pa tayo magpapakaalam. Amen. Hallelujah. Hihigitan pa natin yung mga dati nating nagawa sapagkat ito na ang panahon, malapit na malapit na. Amen. Ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. Di natin alam kung gaano makatagal. Ang gusali natin ay pagamat nakaka 2.5 years pa lang ay rito. Sabi na ng may-ari ay hanggang 5 years. Parang baka 5 years lang daw ay baka ito'y may gawin na rito, di ba? Pero naisip ko, darating pa kaya yun 5 years? Mangyayari pa kaya yun? Baka bumalik na si Lord. Praise the Lord! Hindi na natin kailangan ng gusali. Hindi natin kailangan ng iba pang mga bagay sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan yung darating. Pero napakaseryosong paalala. Gawin natin ang mga nararapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Amen. Hallelujah. So, yun ang unang bahagi. Huwag natin kalimutan yung tayo'y hamunin na huwag papayaan ng ating mga ginagawa sa Panginoon ay isang seryosong paalala. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Pangalawa nating titingnan ngayong gabi, ang pagtitipon ng mga mananampalataya ay dapat na pinapag-alam. Amen? O pinapag-apoy. Amen? Hallelujah. Pinapahalagahan. Amen? Hallelujah. Yung ating pakikipag-fellowship, ito po yung nagiging gatong ng ating pong alam sa Panginoon. Kaya the fellowship of believers is our fuel for fire. Ito yung gatong. Ito yung alab sa ating nagdadala ng alab sa ating pagiging mga mananampalataya at nakapagdadagdag ng sigla sa patuloy nating paghahantay sa araw na babalikan tayo ng Panginoon. Yung fellowship. Kaya, not neglecting to meet together. Huwag nating pabayaan ang ating pong mga pakikipag-ipon, pagsasama-sama. Hallelujah, bilang church. Kaya ito'y habol sa atin, na kung masigla ka sa pagdalo, lalo ka pang magpakasigla. Yung mga binibigay lang ay hindi talaga 100% na magagawa niya sa pagdalo, hinahamon tayo ng pangangaral na ito. Bigay mo yung pinakamabuti mo para huwag mong mapabayaan ang pagkakatipon. Dahil yung fellowship, ito yung nagpapaalap sa ating paglilingkod sa Diyos. No? Kung lagi kang dadalo, hallelujah, marami tayong mga problema, may mga sitwasyon tayo sa buhay, pero ang totoo, pag ikay nakadalo, at nakita mo yung mga kapatiran, nakapagpalakas ka, at may nakapagpalakas din sa iyo, uuwi ka na meron kang natanggap. No? Pero yung hindi dumadalo, yung napapabayaan ng pagdalo sa mga gawain, yung panghihina, yun yung kanilang patuloy na nararanasan. No? Sasabihin lang nila, okay naman ako, pero totoo sa spiritual nilang buhay, meron na doon nawawala. Amen? Hallelujah, meron na doon nababawas. No? Kaya yung ating pagdalo sa gawain, para itong pugol. No? Yung parang isang malaking tungko o kalan. Pugon. Na habang tayo'y narito at magkakasama, doon nagkakaroon ng pagliyab ang ako. Amen? Hallelujah. Ang fellowship, mga kapatid, ay hindi lamang tradisyon. Tandaan natin ito. Hindi lang ito basta religion. Kundi ito yung lugar na kung saan nagkakaroon ng alab
Dahil ikaw, nasisindihan, o kung minsan, ikaw naman ang nakapagsisindi. Ganun po yung kahalagahan ng fellowship o ng pagkakatipon. Amen. Hallelujah. Sa gitna ng mundo na tila pasama ng pasama, palamig ng palamig ang pag-ibig ng mga tao sa Diyos, ang presensya ng Panginoon ay dumarating sa gitna ng pagkakatipon ng kanyang mga anak at ito'y nagsisilbing apoy. Yeah, hallelujah. Kaya sino pong naniniwala na kaya ka masigla at nakapagpapatuloy dahil may mga kapatiran? Hallelujah. Ang sarap pag-isipin na araw ng pagkakatipon, nandun ang ating mga kapatid, sasamba kami sama-sama, kaya dadalo ako. No? Kahit na parang ako'y humihina ang katawan, may pangihina sa katawan, dadalo pa rin ako. Dahil doon, palalakasin ako ng Diyos. Hallelujah. Kahit na ako'y may problema, dadalo pa rin ako. Dahil doon, naniniwala ako, makakasumpong ako ng solusyon sa Panginoon. No? So, mahalaga mga kapatid ang fellowship. No? Kaya ang pagkakatipon ng mga mananampalataya, silbing gatong sa ating pananampalataya. Gusto mo na patuloy kang maging maalam sa paglilingkod sa Diyos, may apoy ang iyong ginagawang pagsamba sa Panginoon, paglilingkod sa Diyos, huwag mong pababayaan ang pagkakatipon. Amen. Hallelujah. Dahil yun ang totoo. Kapag may Kristiyanong sinimulan niyang iwasan ang pagdalo sa pagtitipon, papayaan ito. Ang katotohanan, unti-unti siyang napapalayo sa init ng presensya ng Diyos. Alam niyo, ang Diablo ay Pino Bumilos. No? Pino Bumilos ang Diablo. Hindi niya agad-agad papatayin ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Ang una niyang gagawin, unti-unti niya itong iwalay. Unti-unti niya itong ilalayo. No? Yun ang isang pinong pamamaraan ni Satanas. Aalisin niya yung gana sa pagdalo ng isang mananampalataya. No? At pag hindi na siya nakadadalo, tulad-tuluyang mamamatay ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Kaya, ganun na lamang kahalaga yung pagkakatipon ng mga mananampalataya. Kaya ito po'y ating pong patuloy na mamahalin. Amen, mga kapatid? Amen. Dito may pagsama ang Panginoon. 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kung ikay solo lang sa iyong bahay, tapos iba pa ang pinag-uusapan, 2 nga kayo, 3 nga kayo, iba naman ang pinag-uusapan, may pagsama ba ang Panginoon doon? No? Dito sa church, nandito ang pagkilos ng Panginoon. Kaya mahalaga ang fellowship. Amen? Hallelujah. Ito'y nakapagbibigay alab. Panatilihin po nating buhay, mga kapatid, ang ugnayan natin. Una sa Diyos at sa ating kapwa Kristiyano. Yun po yung fellowship. Buhay na ugnayan ng mga mananampalataya. Hallelujah. So, involve po natin ang ating sarili sa mga activities ng church. Involve natin. Huwag lang tayo maging isang mananampalatayang ang ating nang ginagawa ay dumalo. Yes, maganda ang dumadalo, pero kung mayroon ka pang magagawa para involve mo pa ang sarili mo sa kalalakas ng spiritual mong buhay, gawin natin. Amen? Hallelujah. Kaya i-involve ang sarili sa mga activities ng church. Maglingkod, mag-encourage, mga kapatid. Magpaapoy ng iba. Amen? Hallelujah. At patuloy din paapoyin ang sarili sa pamamagitan ng pagsamba. Hallelujah. Dito natin ito'y nagsisilbing gatong sa atin. Alam niyo mga kapatid, napakalinaw naman talaga kung atin pong gagamitan ng mga literal, ng mga ilustrasyon, ng mga bagay, para kapatulad ng paggatong. No? Na yung gatong, o yung puling na lang,
Kapag ang isang pirasong uling ay ihiniwalay mo sa karamihan, yung uling na yun, kahit may baga yun, kapag inihiwalay mo yun sa karamihan, mamamatay unti-unti yung uling mo, yung baga nun. No? Pero kapag kasama siya sa karamihan, no? Pag ibinalik mo siya sa pugon, doon uling magbinigas yung uling na yun. Amen? Ganun po yung epekto ng fellowship, mga kapatid. Dinadala tayo nito sa apoy ng presensya ng Diyos. Kaya gusto natin na manatili tayong maalap, madatnan tayo ng Panginoon, may alab ang ating mga puso sa paglilingkod sa Kanya, mahalin ang pagkakatipon. Hallelujah. Ano yung pinakamabuti mong magagawa para sa bawat pagkakatipon, ikaw ay makadalo, gawin natin. Amen? Hallelujah. Alam nyo, meron talagang mga sitwasyon na hindi lahat ng pagkakatipon ay kayang daluhan ng lahat ng Kristiyano. Meron talagang gano'n. No? Sabi nga, conforme sa iyong minsan yung mga trabaho ng iba ay talagang hindi niya kayang gawin na sa lahat ng pagkakatipon naroon siya. Dahil may trabaho siya, kailangan din ng trabaho dahil galit ang Diyos at tamad. Amen? Hallelujah. At pag wala naman tayong trabaho, baka makagawa na lang tayo ng hindi tama. No? Pag dahil sa pangangailangan. Kaya, balansyadong buhay ang tinutukoy dito. Ang malungkot lang, yung mayroong kang magagawa para pahalagahan ang bawat pagkakatipon na hindi mo ginagawa. No? Yun yung nakakalungkot. Ang tawag doon, nagpapabaya sa pagkakatipon. No? Maliwanag po yung banggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon. Kagaya ng ginagawa ng iba. Yan ang nalalaman ninyong nalalapit na ang araw. Okay? So, kaya huwag pabayaan ang pagkakatipon. Napakahalaga ng fellowship. Amen? Hallelujah. Sa aking personal na buhay, mga kapatid, talagang lagi kong kinakasabihan ang bawat pagkakatipon. No? Sa buhay Kristiyano namin. Amen? Hallelujah. Buong pamilya kami nawawala sa gawain. Maliban talaga. No? Sa dahilan talagang patay-dahilan. Hallelujah. Hindi po ako magsasawang ipatotoo ang katakilaan ng Diyos sa buhay namin. 24 years na kami na sa gawain ng Panginoon. Ilang araw meron sa, ilang pagkakatipon meron na dumaan sa 24 years. Alam ko sa buhay ko, ako ay baka hindi pa kami nakalima na nawala sa gawain ng Panginoon. Pero yung sila Spiritualist, yung sila Sendira, di sila nawala. Ako lang ang nabawasan. Pero sila, tuloy-tuloy sila. No? Kaya kung may nawala sa akin siguro 5, baka sa aking 5 mga anak, baka 1, 2 lang. Ganun. Wala nga. Wala akong natatandaan eh. Na nawala kami sa pagkakatipon. No? Si Karit, nasa loob pa ng tiyan, sumasamba na yan eh. No? Nasa loob pa ng tiyan, sumasamba na. Hindi yan nawala sa pagkakatipon. Ako sa personal kong buhay, grabe kong pinapalagahan ng pagkakatipon, mga kapatid. Ngayon, nagpapastor na ako. Wala akong natatandaan na mayroon pala isang beses na kalimut ako sa pizza. No? Nalimutan ko yung araw. No? Kaya nawala ako sa pastor's meeting, sa mga discipleship. Nawala ako kasi nalimutan ko yung araw. Nagkabaliktad ng akala ko ay hindi pa yung araw na yun. Hindi ko sinasadyang mawala sa ganong gawain. Para sa akin, mahalagang pagkakatipon. Dito ako nakakakuha ng kalakasan. Dito ako nakakakuha ng pagtutuwid. Dito ako nakakakuha ng mga kapahayagan na ikalalakas ng aking buhay pananampalataya, ikasisigla, ikaaapoy ng aking paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, upang manatiling may alak ang ating pong mga paglilingkod sa Diyos, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Ito ay gatong sa ating pananampalataya. Amen? Lagi nating gatungan ang ating pong pananampalataya at kasama doon ang pakikipag-fellowship. Amen? Pangatlo nating tingnan,
Yung panawagan dito sa ating kontekstong binasa sa Hebrew chapter 10 verse 25, yung panawagang magpalakasan. Amen? Magpalakasan tayo palagi. Amen? Hallelujah. Yun yung ginagawa ng pagkakatipon. Magpalakasan sa magandang balita Biblia, ganito nakasulat. Amen? At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagkakatipon. Gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. The call to encourage is a command. Ito ay utos. Yung panawagan ng palakasan, utos ito sa atin. Kaya nga, palakasin ang isa't isa. So habang papalapit ang araw, mga kapatid, hindi lang natin kailangan na sa ating sarili lang tayo magiging mainit. Hindi lang natin kailangan na sa ating sarili tayo manatiling tapat, bagamat yung talagay kailangan. Kailangan din natin maging dahilan ng pag-aapoy ng iba. Okay? Kaya yun po yung utos sa atin na magpalakas din tayo ng iba. Okay? Ang bawat Kristiyano ay dapat maging tagapagpaalam, hindi tagapagpalabo. Ang Kristiyano dapat ay nakakapagpaalam ng pananampalataya, hindi nakakapagpahina. Sabi nga ng Hebrew chapter 10, verse 24, at atras lang tayo ng isang talata. Sabi rito, sa verse, at sikapin natin mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. No? Sa ibang salin yan, kayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabuting gawa. So, in-encourage tayo nito na magpalakas tayo ng iba. Huwag tayong manatiling tahimik kapag may kapatid na nangihina. Amen? Paggamit mo ang buhay mo sa ministeryo ng pagpapalakas. Hallelujah. Magpalakas ka ng iba. At ang katotohanan yan, habang nagpapalakas ka ng iba, ikaw rin naman ang pinapalakas talaga ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ministeryo yun, mga kapatid. Hallelujah. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lang, yes, personal, bawat isa harap tayo sa Diyos, pero yung buhay mo, mas napakagandang magamit para naman pakilabangan ng iba na mananampalataya rin. Maging masiglang iba. Kaya itong hamon sa atin, no? Ngayong alam nating malapit na talagang pagbabalik ng Panginoon, hayat ang mga palatandaan, maging encourager po tayo. Amen, mga kapatid? Patuloy natin paggamit ang buhay natin upang tayo makapagpalakas ng iba. Yamang nalalaman nating malapit ng pagbabalik ng Panginoon. So, ikaw dapat ay maging prayer warrior. Papanalanginin ka. Nakikipagpuno ka sa prayer, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para din sa iba. At ang iyong buhay, sinisigap mong maging inspirasyon ng ibang mga mananampalataya. Pwede ba natin tingnan natin sarili ngayong gabi? Ako kaya nagiging hamon sa iba. Ang ulit kaya ng aking pagiging Kristiyano, lifestyle bilang Kristiyano, ito ay nakaka-encourage sa iba. Hallelujah, dapat marunong din tayong tumingin ng gano'n. So, maging encourager, mga kapatid. Amen! So, hindi po ito panahon, ang malapit na pagbabalik ng Panginoon ay hindi panahon para umatras sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ito panahon para sa pananampalataya tayo maging paurong. Panahon ito upang tayo lalong mag-alap sa paglilingkod sa Diyos. Pag sinabing mag-alap, magpakasigla, maging masigasig, yung ginagawa mong alam mong tama at mabuti, amen, nanaisin mo pang higitan. Amen, hallelujah. Makapagpalakas ka ng iba. Alam mo sa Bible, pwede natin makita ilang mga lalaki. Si Barnabas, no? Sa Book of Acts, kilala bilang son of encouragement. Amen. Hallelujah. Dahil sa kanya, maraming mga mananampalataya ang nakapanumbalik sa Panginoon at nakapagpatuloy. Sana maging katulad tayo ni Barnabas.
no? Na makapagpalakas tayo ng iba. Amen? Hallelujah. Alam niyo, dahil kay Barnabas, nakabalik si Marcos sa ministeryo. No? Nanghina rin pala si Marcos. No? Si Pablo ay lumago sa pagmimisyon, may tulong si Barnabas. No? Kaya, hallelujah, hindi mo alam, ikaw pala talaga yung gagamitin ng Panginoon para sa iba. Amen? So, isang mananampalataya na may puso na maghatid ng kalakasan, pag-encourage sa iba, ay pwedeng gamitin ng Diyos upang patuloy na umanap ang apoy ng paglilingkod ng bawat isa sa atin. And hallelujah. So, ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na talaga, mga kapatid. Malapit na. Subalit ang pagbabalik na ito ng Panginoon ay hindi para katakutan, kundi para ating paghandaan. So, malapit na si Lord sa kanyang pagbabalik, huwag kang lalayo. Malapit nang bumalik si Lord, huwag ka nang magpalamya-lamya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ibigay na natin yung pinakamabuti nating paglilingkod. Malapit nang bumalik ang Panginoon, makapagpalakas ka ng ibang mga kapatid sa Panginoon. Lalo tayong magpakaalam sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Dahil malapit na ang kanyang pagbabalik. Dapat lalo tayong lumalalim sa ating paglilingkod sa Diyos. Kauli-ulihan ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Pwede nating siyasatin ang ating sarili. Dahil alam mong malapit na siyang bumalik, ano yung dapat mong ayusin? Sa palagay mo, mayroon pa ba? Ano yung mga dapat pa natin ayusin sa ating sarili? No? Malapit ng Panginoon, sino yung una, dapat, alam natin ano yung dapat natin ayusin. Pangalawa, sino yung dapat mong patawarin? Malapit na bumalik si Lord, baka mayroon ka pang pinagagalitan, may hindi ka pa napapatawad. May kapatid ka pa sa Panginoon na tatanim ka ng tampo. Baka biglang bumalik si Lord, di tayo maging karapat-dapat. Hindi tayo malugdan ng Diyos kung may bagay sa ating buhay na dapat ayusin na hindi natin inaayos. Baka may dapat tumanggap ng pagpapatawad na hindi mo pa napapatawad. At ano pa yung mga bagay na paglilingkod na pwede mo pang papag-alapin para sa Diyos. Kapatid, huwag tayo maging malamig. Habang ang mundo ay lumalamig, dapat ang Kristiyano nagpapakaalam sa paglilingkod sa Diyos dahil alam natin, palapit ng palapit ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Amen? Huwag nating pabayaan ang ating mga ginagawa ng mga paglilingkod sa Diyos. Ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang hamon ay ang ang ating pagkakatipon. Pero naniniwala akong naiintindihan natin, hindi lang pagkakatipon ang kailangan natin mahalin. Lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, lalo nating papag-alapin. Panapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yung po natin mga ulo ngayong gabi, ang simpleng pangangaral na ito ay hallelujah, ay pakinabangan natin. Kapatid, yan ang totoo. Malapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Sa katotohanan niya, di natin alam kung kailan mangyayari ito. No? Wala nakakaalam kung kailan. Alam lang natin na magaganap. Ang mga palatandaan ay hayag na. Kaya lalo na tayo magpapasigla. Amen? Kung nasa iyo yung pasiglahan, dagdagan mo pa. Ngayong gabi, kung alam mo naman sa iyong sarili may pagkukulang ka, kapatid, ito na yung panahon na magpakaalam tayo sa Diyos. Hallelujah. Ito na yung panahon na lalo mong nilapat sa Panginoon ng iyong buhay. Mabuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Gawin ang mga dapat gawin. Baka biglang bumalik na ang Panginoon. Hallelujah. Maging tayo karapat-dapat sa Kanya. Hallelujah. Buhay natin, lagi natin ipalinis sa Diyos. Papagharian ng Panginoon. Hallelujah. At gawin natin kung anong Kanyang kalooban. Habang lumalapit ang mga manunugtog, yung mga awit, naawit yung banal mong tahanan, itong nararapat natin gawin. Iharap natin ang ating mga sarili sa Diyos. Sabihin natin, Lord, narito, dinudulog ko sa iyo ang buhay ko.
Patuloy mo akong pagharian. Gawin mo akong karapat-dapat. Lalo na sa araw ng pagbabalik mo, Panginoon. Tulungan mo ako. Alam mo yan sa iyong sarili ngayong gabi. Anong dapat mo ilapit sa Panginoon? Hallelujah. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. At nais mo pa ito lalo pang mapag-alap. Kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Idulog mo ang buhay mo sa Diyos. Alam mo sa iyong sarili, may mga bagay ka bang pwedeng magawa pero nahihirapan ka. Gusto mong gawin pero hindi mo magawa. Kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Ilapit mo ang iyong sarili. Alam mo sa iyong sarili, hallelujah, natutuong may mga pagkukulang ka. Amen. Hallelujah. Pero ito ang panahon para sabihin mo sa Diyos, tulungan mo ako, magawa ko kung anong kalooban. Panginoon, gusto ko po sa pagbabalik mo, karapat-dapat ako sa iyo. Bukas ang altar, abang inaawit, ang awit din itong hallelujah. Bawat isa yung nakikipag-usap sa Panginoon, hallelujah. Ngayong gabi, anong conviction na ating naramdaman? Malapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Lalo na nating mahalin ang ating pong mga ginagawang paglilingkod sa Diyos. Oo, pagkakatipon ang pinakit ng Apostol Pablo. Pero naniniwala ko sa pinito ng ating buong pagdadalaga ng buhay sa Panginoon. Nalalapit ang araw ng Panginoon. Nararapat lamang na ang buhay natin. Laging kalugod-lugod sa Hallelujah. Mahalaga ang paalala ito ng ating napakinggan. Ito'y seryosong paalala, mga kapatid. Babalik na sa Jesus. Hallelujah. Kailangan natin pahalagahan ang ating pagkakatipon. Ito'y gatong sa ating pananampalataya. Lalo natin mapagkalapit ang ating mga spiritual na buhay. Hallelujah. Magpalapit tayo sa Panginoon upang tayo rin ay makapagpatakas ng iba. Oh, Panginoon! Hallelujah. Ito na yung panahon na lalo na nating mapag-alapin ang paglilingkod natin sa Panginoon.
Hallelujah. Babalik si Lord. At ang mabuting bagay pagbabalik niya, matatanggap natin ang napakagandang kalagayan sa piling niya. Hallelujah. Tayo manalangin, Diyos, ang balang sa langit, maraming salamat po ngayong gabi sa muli mong pagkakataon na kasama ko ang aking mga kapatid na kami po'y nakasasamba sa iyo, nakasamba sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa iyong salita na mula pa kaninang umaga ay punulan ang paalala sa amin na lalo naming mahalin ang aming Kristiyanong buhay, lalo naming ingatan ang aming pong relasyon sa iyo, Panginoon. Lalo naming pasiglahin ang aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat kung sa aming sarili lang, maaari kami mabigo, pero dahil nandiyan ang tulong mo, umakin kami ng tagumpay. Samantala po kami mag-iwalay, ang pag-iingat mo po, pabor, ay patuloy mong igawad sa iyong mga anak, sa aking mga kapatid. Muli, aking pong hinihiling sa gabing ito, ang biyaya po ng pagpapagaling sa mga may karamdaman. O Diyos, ang matanggap ng maayos na pakiramdam ng pangatawan ang bawat isa ngayong gabi na may karamdaman, Panginoon. Itinataboy ko ang karamdaman sa buhay ng ating mga kapatid in Jesus' mighty name. O sa banal mundo po, Panginoon, kagalingan po'y matanggap nila. Ganon din, O Diyos, tanggapin nila sa gana mong biyaya, Panginoon. Mga tugon sa mga pananalangin, O Diyos, hallelujah. Makakita po ang bawat isa sa mga araw na darating na mga dakilang bagay na gawa mo na ikagagalak po ng kanilang mga puso at ikasisigla pa ng patuloy na paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang lahat, ingatan ito po aking hiling sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Panginoon tayo sa pag-uwi at masunod tayo sa araw tayo.